Dalawang panibagong pagsabog ang yumanig sa Cotabato City ngayong umaga. Ito na ang ikatlong insidente ng pagsabog sa nakalipas na 2 araw. Para sa detalye, may ulat on the spot si GMA News Ringer Ferdinand Cabrera. Ferdinand? June, ginulantang na naman ang dalawang malakas na pagsabog ang Cotabato City ngayong umaga. Ang unang pagsabog na itala dakong alas 6:30 ng umaga kanina sa likod ng isang beauty parlor sa kahabaan ng Governor Gutierrez Avenue. Tinatayang 100 metro lang ang layo nito mula sa main gate ng Office of the Regional Governor sa ARMM. Nang rumisponde ang mga otoridad sa pinangyarihan ng pagsabog, na-discover naman ang isa pang IED na nakasilid sa sako sa likod ng mga nasabing beauty parlor. Kwento ng mga residente, akala nila basura ang iniwang bomba na kanila lamang dinandaanan kaninang umaga. Nalaman na lang daw na isa itong pampasabog ng rumisponde ang EOD. Agad ikinasa ang pag-defuse sa improvised explosive device na pinaniniwala ang gawa sa isang 81mm mortar. Pero habang nag-iimbestiga ang mga otoridad sa insidente, nangyari pa ang isa pang malakas na pagsabog bandang alas 7:20 kanina ding umaga. Nangyayari naman ito sa loob ng ARMM compound sa harap ng Regional Ports Management Authority ng ARMM. Isa ang sugatan sa insidente ito na kinilalang si Brando Ismael, 18 years old at residente ng nasabing lugar. Naiwan pa sa lugar ang safety lever ng granadang ginamit. Itong Huwebes ng gabi, 3 katao ang nasugatan makaraang sumabog ang isa pang IED sa Governor Gutierrez Avenue sa gilid lamang ng GSIS building. Samantala, sa gabi naman, 2 tao ang nasugatan makaraang pasabugan ng IED ang heavy equipment ng gumagawa ng concreting sa kabaan ng National Highway sa bayan ng Pigcawayan North, Cotabato. Kinalala ang biktimang sina James Party at Dave Potenciano. Ayon sa hepe ng Internal Security Services ng ARMM, Abdul Rashid Ladayo, ang mga pagsabog ay posibleng bahagi umano ng mga pambubulabog ng mga taong nasasagasaan ng mga ipinapatupad na reforma ng kasalukuyang administrasyon ni Governor Mujib Rataman. Yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Cotabato City. Balik sa inyo dyan, June. Ferdinand, wala pa bang natutumbok na grupo o partikular na individual ang mga pulis dito na nasa likod itong pambobomba na ito? At pangalawa, ano ang nararamdaman ng mga tao ngayon dyan sa Cotabato City na sunod-sunod itong pagsabog na nangyayari sa lugar na yan? Sasagutin ko yung pangalawa, Jun. Kanina nga, naririnig ko sa mga tao, tila nasanay na nga daw sila. Although nandun yung mga takot sa kanila, pero tila nasanay na raw sila. Kanina nga umaga, ine-expect natin na dyan sa ORG compound ay maraming tao nag-jogging pag Saturdays and Sundays, ay nagdudulot nga daw ng talagang takot sa kanila. Doon naman sa tanong mo regarding sa assessment ng PNP, kanina tinanong ko yung hepe ng pulisya dito pero wala pa siyang sagot na binigay kung sino yung grupo or natukoy na nila itong mga grupong ito. Alright, ingat lang dyan. Maraming salamat, Ferdinand Cabrera.